Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ni Father Knox, we are from the same town. And magkasabay po kami inordinahan sa pagkadiakono at magkasabay din po kaming inordinahan sa pagkapare. Same day, May 4, 2011. Naalala ko nung ordination namin, pagkatapos kasi ng ordination, mayroong banquet. Siyempre, may handaan. Nakakatuwa dun sa amin kasi mayroong mga practices ang family, ang taon namin na kailangan involve ang community, kailangan involve ang families. Halimbawa, nung reception, dahil marami kaming bisita, mayroong mga pamilya, yung table, every table, mayroong mga pamilya na umako ng responsibility. Father, itong table na ito sa amin, kami ang bahala sa decorations and sa food ng mga bisita. Ganun po sa amin pag mayroong ordinations, mayroong mga pamilya na umaako ng responsibility. Magandang ganung practice, ano? Mayroon ding ibang practice sa amin na involve ang family almost yearly. Ginagawa ito. Ito po yung tinatawag na family reunion. Family reunion. Uso po sa amin ito. Sa mother side ko po, ginagawa namin ito every November. Yearly po siya ginagawa. Ang flow po ng aming gathering ay, it always starts with a mass. At ang misa po ay para sa mga yumaong kapamilya namin. Mass for the dead. Para sa yumaong kapamilya namin. Pagkatapos po ng misa, mayroong konting merienda, tapos may games yan para sa mga bata. Tapos magla-lunch. Siyempre, pag lunch sa probinsya, hindi mawawala ang lechon. Mayroong lechon. Pagkatapos niyan, mayroong konting sayawan. Alam nyo sa amin, baka akalain nyo, pag napunta kayo sa amin, aakalain nyo mayayaman yung tao kasi mayroong kaming tradition na sayaw na kailangan mong, ang tawag po dun ay gala. Pero yung gala sa amin, hinahagis yung pera. Hinahagis yung pera. So akala, mayroong isang foreigner na pumunta sa amin, sabi niya, ang yayaman ng mga Filipino, hinahagis lang yung pera. Yaman daw ang Pinoy, hinahagis lang yung pera. May sayawan, may konting inuman. Ito po ay, sabi ko nga, ginagawa yearly. And every time po mayroong ganitong gathering, ang pinaka-common na question lalo na may namimit kaming kilala at hindi, ang common na question ay, kaninong apo po siya? Ganun po. Ay, apo po yan ng masungit. Maririnig natin malalaman natin yung mga both the good and the bad side ng pamilya. Nalalaman ko po yun doon. Unti-unting, nalalaman ko yung family overview, yung identity. Alam niyo, personally, I must admit, and I mean this not to discredit my family, but to tell you, honestly, where I come from. I must admit na I belong to a family that is not so perfect. Yung orientation ko po, nung bata ako, we were into gambling. Yung lolo ko may-ari ng sabungan. Yung uncle ko, as far as I could remember, nagpapatakbo ng wedding. Ganoon. I belong to that kind of family. Tapos malalakas uminom. Mayroon din namang mga good side of it. Malalakas uminom. Hindi churchgoers. Yung pamilya ko. Even my dad. Nakakatawa nga may he rest in peace. Nung ordination ko, buti nga tumagal ng 2 oras na nakaupo sa simbahan. Yung tatay ko. Yan po ang family ko. And until now, it's a puzzle to me why God chose me as His priest. Well, anyway, God rides in crooked ways naman, di ba? God rides in crooked ways. Kayo po, kumusta ang pamilya ninyo? Naku, sasabihin niyo, Father, may bahay din po kami. Hindi rin po gaanong perfecto. I think every family naman po ay ganon. Hindi gaanong perfecto. Well,
kung hindi po perfecto ang pamilya ninyo, there is a good news today to all of you and to all of us. Because it is for this reason that Jesus came to save sinners. To save sinners. Ang ating gospel po today ay mula po kay Matthew. And Matthew invites us to look at Jesus' lineage, yung family tree ni Jesus. Yung mga ninuno ni Jesus. Well, sa English na termino, ang tawag po natin dito ay genealogy. Ang salitang genealogy po ay mula po sa Griegong salita, genealogia. Dalawang salita po siya. Genea, meaning race, at saka logia, o logia, meaning denoting a subject of study. So pag pinagdugtong natin, ang kahulugan is the study of lineage or race. Race. Sa amin po, ang tawag ay tilitol o troncales. Troncales. So in the gospel, ito po yung linya ni Jesus, mga ninuno ni Jesus. Well, while reading the gospel, alam ko po na bored kayo. Plus, honestly, ang papangit pa ng pangalan. Di ba? Bored kayo. Plus, ang papangit ng pangalan. Hindi naman lahat. May ahas pa, may asap pa. Di ba? May program pa ng, asap. Not so beautiful names. It may sound boring, pero alam niyo po ba na this gospel has a very powerful message. Tinatawag natin good news. Good news. Tingnan po natin yung gospel. Well, pwede po nating i-divide sa 3 uri ng tao. Yung mga characters sa gospel. Yung unang bahagi po ay ang mention po ay mga patriarchs. Sila po yung fathers of the faith. Sila po si Abraham, Isaac, and Jacob. Yung pamilya nila, sila din po ay hindi perpekto. Gaya natin, hindi perpekto. Si Jacob struggled with God. He wrestled with God. Just like the way we struggle and wrestle with God. Gaya natin. May mga paghihirap. May mga doubts sa Diyos. Makikita natin to sa Old Testament na part ng ating Biblia. Yet despite this, makikita din po natin sa Biblia na kahit ganun pa man, God was faithful to them. Yung promises niya, tinupad niya. Tinupad ng Diyos. Yung ikalawang uri ng mga tao ay ang mga hari naman, like David and Solomon. Well, we know David as yung tao na tumalo kay Goliath. Di ba? And he is the greatest king of Israel. Si David po ay imperfect din, hindi perfecto. Hindi perfectong hari. In fact, he is a murderer. Pumatay. And he is an adulterer. Mababasa natin to sa 2nd book of Samuel. He had an affair with Bathsheba. Natukso po siya. Natukso sa kapangyarihan, just like some of us. Just like some of us. So, hindi rin po perpekto. Yung pangatlong ori ng tao na nasa lineage ni Jesus, ay hindi naman gaano mga kilala. Like Rahab. Sino si Rahab? Si Rahab po ay isang prostitute. Si Ruth. Si Ruth po ay isang outsider. Alam niyo naman yung mga Hodyo, sa amin lang to. Sa amin lang to. Outsider. Ito ang mga ninuno ni Jesus. Ang mga ninuno niya ay makasalanan. Makasalanan. Pero kahit ganun pa man, sabi nga nila, walang hihigit sa pagmamahal ng Diyos. Kahit anong kasalanan. And so, He incarnated Himself
among us. Ibig pong sabihin, nanahan po siya sa atin to save all of us. Walang higit po sa pagmamahal ng Diyos sa atin. And so, kung ang pamilya niyo po ay hindi perpekto, gaya ng pamilya ko, the good news is, it is the reason why Christ came to us. At yan po ang bagay na we remember today and we should rejoice. Gaudete Week eh. We should rejoice about.